Sa mismong maliit na laundry shop na yon, kung saan inakala ni na Arnel at Nika na tuluyan na nilang nakuha ang aking pinaghirapang ukay-ukay account habang tumatawa sa kanilang livestream, tumayo ako ng tuwid. Nang ilatag ko sa harap ng kamera ang mga resibo ng aking supplier at ang mga records ng kanilang ginawang SIM card swap, nakita ko kung paano nanginig ang aking mga labi sa takot. Ngunit bago ko marating ang rurok na yon ng pagbawi sa aking danggal, kailangan ko muna dumaan sa pinakamasakit na gabi ng aking buhay. Ang account na ito at ang password ay akin dahil ako ang asawa mo. Isang ukay-ukay seller ka lang naman, Bea. Pirmahan mo na ang authorization form na ito bago ko tuluyang siriin ang pangalan mo sa buong Cavite. Nanginig ang aking buong katawan habang naririnig ang mga salitang iyon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig habang nakatiyak sa gitna ng sala ng aming bahay sa Cavite. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking 8 buwang tiyan, naramdaman ko ang biglang paghigpit at panginginig ng aking katawan habang pinipigilan kong pumatak ang aking mga luha sa harap ng nakakalokong ngiti ni Mika sa aking cellphone screen. Paano umabot sa ganito? Ilang sandali lamang ang nakalipas, bunggiting ko pang inaayos ang mga bagong dating na cotton dresses mula sa aking ukay-ukay bale. Ang aming online shop ay ang aking pangarap. Ang negosyong itinayo ko mula sa aking sariling pawis at puyat habang nagbubuntis. Nangangarap na sa wakas ay makabili ng magandang crib para sa aking sanggol. Si Arnel, na ginawa kong katuwang sa pag-deliver kapag libre siya, ay palaging nagmamalaki sa pamilya niya na siya ang bumubuhay sa akin. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang aking mundo. Mabilis na umilaw ang screen ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Puno ng mga notification mula sa galit na mga customer. Sinasabi nilang nagnakaw ako ng mga damit na donasyon mula sa simbahan upang ibenta rito sa aking ukay-ukay page para sa sarili kong interes. Napanood ko si Mika sa kanyang sariling livestream, umiiyak at nagkukunwaring biktima habang nag-e-explain sa aming mga mamimili. Ate Bea, ukay-ukay seller ka lang naman dati. Hindi ka bagay sa isang malaking supplier contract na tulad nito. Bagay ka lamang sa likod bahay upang maglaba. Huwag mo nang gamitin ang simbahan para mandaya. Tumingin ako kay Arnel upang humingi ng suporta, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng diring-diri. Sabi ni Arnel, habang itinutukal ang papel ng paglilipat ng password sa aking harapan sa harap ng kanyang pamilya. Dahil sa pagbubuntis mo ngayon, naging distracted ka at gumawa ng matinding kasalanan sa simbahan. Ibigay mo na sa akin ang password ng account upang maisalba natin ang pangalan ng aking pamilya sa barangay. Sabi ng aking biyenan na si Aling Remedios, ang boses ay puno ng galit. Bea, pirmahan mo na yan! Isipin mo naman ang utang na loob mo sa pamilya ko na nagligtas sa iyo mula sa hirap noon. Nang tumanggi ako at pilit kong itinago ang aking lumang cellphone sa bulsa, marahas akong hinarangan ni Arnel. Sa tindi ng kanyang galit, marahas niya akong sinampal sa aking pisngi. Ang lakas ng sampal ay nagpadapa sa aking katawan sa malamig na semento, habang ang buong sala ay biglang naging tahimik na parang sementeryo. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking tiyan at ang paninigas ng aking sanggol. Bakit, Arnel? Bakit po, Panginoon? Bakit niyo hinahayaang mawasak ang lahat ng aking sakripisyo? Ang aking dangal ay dahan-dahang nalagas kasama ng matinding pananakot at pisikal na sakit mula sa aking asawa sa sahig ng silid. Ngunit sa kabila ko matinding takot at panghihina, may isang kakaibang lakas na sumiklab sa aking puso. Wait, kuwa has Vietnamese kuwa. Correct kuwa to. Sa kabila ng matinding, hindi ko ibinigay ang password. Sa halip, bago pa man ako ma-corner uli ng pamilya niya, mabilis kong hinablot ang aking lumang keypad phone na naglalaman ng mga unang contacts ng aking mga pinakaloyal na suki at dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa likod. Tinakbo ko ang madilim na kalsada ng Cavite sa ilalim ng ulan, patungo sa laundry shop ng aking suki na si Ate Susan. Hinding-hindi ko ibibigay ang kumpanyang ito sa kanila. Hinding-hindi ko hahayaan na ang aking ukay-ukay at ang aking mga suki ay maging kasangkapan ng kanilang kasakiman. Tumakbo ako sa dilim,
Bitbit ang aking lumang telepono at ang natitirang piraso ng aking danggal. Bawat pagtalbog ng jeepney sa bako-bakong daan sa Cavite ay parang dumidirekta sa aking sumasakit at nanginginig na mga kasukasuan. Humugong ang malamig na makina ng jeepney habang pinagmamasdan ko ang makapal na hamog sa labas ng bintana. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking 8 buwang tiyan, naramdaman ko ang matinding paninigas nito, isang babala mula sa aking sanggol na ang stress at takot ay unti-unti nang umaabot sa kanyang kaligtasan. Pikit mata, kung hinawakan ng aking tiyan habang nagdarasal ng tahimik sa dilim. Nang makarating ako sa harap ng maliit na laundry shop ni Ate Susan, ang aking tapat na suki na palaging naglilinis ng aking mga ukay-ukay bales. Dahan-dahang kumatok ako sa pintuan sa likod. Bumukas ang pinto at lumabas si Ate Susan. Hawak ang isang maliit na kandila. Sabi ni Ate Susan, habang napasinghap sa gulat nang makita ang aking hitsura sa ilalim ng basang shawl at ang pasa sa aking pisngi. Diyos ko po, anong nangyari sa iyo? Bakit may pasa ka sa mukha? At ang tiyan mo? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bumagsak ako sa aking mga bisig, umiyak ako ng walang tunog habang mahigpit niya akong niyakap at binalat ng isang tuyong kumot. Mabilis na naghanda si Ate Susan ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may maraming luya upang gumaan ang aking pakiramdam. Ang bawat higop ko ng mainit na sabaw ay dahan-dahang nagpabalik ng init sa aking malamig at sumasakit na katawan. Ngunit ang lamig sa aking puso ay nanatili. Sabi ko kay Ate Susan, habang pinupunasan ko ang aking mga luha. Ate Susan, huwag kang mag-alala. Ligtas ako rito sa piling mo. Ngunit may kailangan akong suriin sa aking lumang telepono. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang aking lumang keypad phone na naglalaman ng mga contacts ng aking mga unang suki. Gamit ang lumang computer ni Ate Susan sa laundry shop, dahan-dahang binuksan ko ang admin security history ng aking ukay-ukay online page upang suriin ang bawat login. Napakunot ang aking no habang nakatitig sa screen ng computer. Nakita ko ang isang pulang warning notification na kumikinang sa gilid. 2 linggo na ang nakalipas, may pumasok na request upang palitan ang aking verification SIM card para sa account. Isug SIM card swap na hindi ko kailanman pinahintulutan. At ang mas malala, nakita ko sa login history ang isang hindi pamilyar na IP address na naglogin sa aking account kagabi. Nang itrace ko ang lokasyon ng IP address na ito, naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang lokasyon ng IP address ay matatagpuan sa mismong boarding house kung saan nakatira si Mika. Napatitig ako sa kumikinang na pulang IP address sa screen. Sila nga ang gumawa nito. Ninakaw ni na Arnel at Mika ang aking verification SIM upang tuluyang mabypass ang aking password at ang aking ukay-ukay page habang pinapalabas na ako ay nagkamali. Ang pulang notification na ito ang magiging unang bakas ng aking pagbangon. Kinaumagahan, sumilip ang bahagyang sikat ng araw sa bintana ng laundry shop ni Ate Susan na nagpapakita ng makapal na hamog na dahan-dahang napapawi sa aming bakuran. Nakaupo ako sa gilid ng higaan, pilit kong inaayos ang aking itim na headscarf upang masiguradong walang makakakita sa aking gupit-gupit na ulo. Sa kabila ng aking panghihina, alam kong hindi ako maaaring manatili na lamang sa loob ng silid at umiyak. Kung gusto ni na Arnel at Mika na sirain ang aking kumpanya at ang aking danggal, kailangan kong gamitin ang tanging lakas na meron ako, ang mga tao na tunay na nakakakilala sa aking puso. Pinindot ko ang screen ng aking lumang cellphone upang tawagan si Aling Nenita, isa sa aking mga pinaka-loyal na suki na palaging bumibili sa aking online page. Narinig ko ang mahinang tunog ng linya na nagko-connect bago sumagot si Aling Nenita na may malawak na saya sa kanyang boses. Sabi ni Aling Nenita, "Bea, Diyos ko po, kumusta na po kayo? Balita po namin sa Facebook na may gulo raw sa inyong page. Huwag po kayong maniwala sa kanila po. Alam naming napakabutik ng inyong puso at kailanman ay hindi kayo kukuha ng donasyon ng simbahan para ibenta sa sarili mong page." Naramdaman ko ang banayad na kirot sa aking dibdib, ngunit may kasama itong init ng pasasalamat. Sabi ko,
Pilit kong pinapakalma ang aking boses upang hindi niya mapansin ang aking pang-ininig. Aling Nenita, maraming salamat. Gusto ko lang magtanong kung maayos ba ang lagay ng inyong pamilya rito. At may gusto sana akong itanong kung may napansin ba kayong kakaiba sa likod ng aking warehouse nitong mga nakaraang gabi. Sabi ni Aling Nenita, ang boses ay biglang bumaba sa seryosong tono. Opo, Bea. Nabanggit po ng pinsan ko na si Lito. Nung gabi bago ang insidente sa livestream, nakakita raw po siya ng mga plastic na sako na may malalaking tatak ng simbahan na dinala ni Mika sa inyong warehouse no kalagitnaan ng gabi. Hindi po ito ang karaniwang delivery truck, kundi ang motor na may malaking basket na madalas naming nakikita sa palengke. Namilog ang aking mga mata sa matinding gulat. Ang sako ng simbahan. Ang parehong sako na dinala ni Mika sa kanyang livestream upang palabasing magnanakaw ako. Ang kanyang mga tauhan ay palihim na pumasok sa likod ng aming warehouse sa kalitnaan ng gabi upang isabotahe ang aking mga ukay-ukay bales. Ngunit hindi pa doon natatapos ang hinala. Tumunog ang panginginig ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang dumating mula sa aking matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa isang telecommunication store sa Cavite. May ipinadala siyang larawan ng isang opisyal na dokumento. Ito ay ang opisyal na transfer request ng SIM card swap na nangyari 2 linggo na ang nakalipas. Nang ilapit ko ang aking mga mata sa larawan, naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang dokumentong yon ay may nakasulat na isang signature na dapat ay sa akin. Ngunit habang tinititigan ko ito ng malapitan, nakita ko na ang asul na tinta ng Watt na signature na ito ay sulat kamay ni Arnel. Ang asul na signature na ito ang magiging huling pako sa kanyang sariling kabaong. Hating gabi na nang lihim kong marating ang aking sariling bodega sa Cavite. Ginamit ko ang duplicate key ng pintuan sa likod, ang tanging lock na alam kong nakalimutang palitan ni Arnel upang dahan-dahang pumasok sa loob ng walang nakakapansing mga security guards. Suot ko ang aking pamilyar na itim na headscarf. Habang binabaybay ko ang madilim na bahagi ng bodega, upang maghanap ng iba pang dokumento sa aming opisina, narinig ko ang tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto sa unahan. Nataranta ako. Mabilis akong sumiksik sa likod ng malalaking salansan ng mga ukay-ukay bales sa sulok ng bodega, pinipigilan ang aking bawat hininga sa dilim. Bumukas ang pinto ng opisina ng bodega at pumasok ang aking bayaw na si Carlo, kasunod si Mika. Sabi ni Carlo, ang boses niya ay nanginginig sa takot at pagkabalisa. Ate Mika, nahihirapan akong tumahimik sa ganito. Si Ate B, napakabuti niya sa akin. At nakita ko po ang ginawa ni Kuya Arnel sa kanya kahapon. Pakiramdam ko po ay nagkakasala ako sa pamilya ko dahil sa pag-deliver ng mga pekeng sako ng simbahan nung isang gabi. Sabi ni Mika, ang boses ay malamig at walang kahit anong bakas ng habag-habang naririnig ko ang mararahas niyang salita. Carlo, huwag kang maging mahina. Ang deal na ito sa boutique shop upang bilhin ang ating ukay-ukay stock ang magliligtas sa pamilya mo. At huwag mong kalilimutan, kailangan nating makuha ang buong kontrol ng account bago sumapit ang Lunes. Sabi ni Carlo. Pero ang pagnanakaw sa account? At ang pag-delete ng mga records ng inventory? Ate Mika, baka malaman ng barangay. Humakbang si Mika, papalapit kay Carlo. Naramdaman ko ang matinding takot sa aking puso nang makita kong itinapat niya ang kanyang daliri sa mukha ng aking bayaw. Sabi ni Mika, samot mapagbanta at pabulong na tono. Carlo, hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. May utang ang pamilya niyo sa akin para sa pambili ng mga gamot ng tatay niyo, hindi ba? Kung hindi mo buburahin ang katotohanan ng swap ng SIM at ang mga resibo ng supplier sa computer bago sumapit ang Lunes, tatanggalin ko ang lahat ng financial support at tulong na ipinangako ko para sa gamot ng tatay mo. Hahayaan kong mabulok kayo sa utang at iiwan kita sa putikan. Wait! Samod mapagbantahay mo. Typo, sa isang mapagbanta. Let's correct. Sa isang mapagbanta at pabulong na tono, hindi sumagot si Carlo. Nakita ko ang dahan-dahan niyang pagtungo sa sahig. Tumalikod si Mika at marahas na naglakad palabas.
Narinig ko ang bawat mararahas na tunog ng pagpindot ng sapatos na may mataas na takong ni Mika sa sementong sahig ng bodega habang papalayo siya. Mabilis na naupo si Carlo sa tapat ng kompyuter ng opisina. Narinig ko ang mabilis na tunog ng pagpindot sa mga keys ng keyboard sa gitna ng kadiliman habang nagsisimulang sumunod si Carlo sa utos ni Mika upang tuluyang burahin ang kasaysayan ng aming kumpanya. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking itim na headscarf sa tabi ng service entrance ng laundry shop ni Ate Susan. Ang malamig at makapal na hamog ng gabi rito sa Cavite ay dahan-dahang bumabalot sa aming paligid habang nakatitig ako sa dilim ng eskinita. Nang makita ko ang papalapit na bulto ng aking bayaw na si Carlo na tila ba natataranta at hindi mapakali, dahan-dahan akong lumaba mula sa anino. Sabi ni Carlo, habang napapahid ng kanyang sariling pawis at pawang napasinghap sa gulat nang makita ako. Ate Bea, Diyos ko po, anong ginagawa niyo rito? Akala ko po ay umalis na kayo sa Cavite. Nang iwan ko ang anino at iharap ang aking mukha sa ilalim ng liwanag ng lampara sa labas ng laundry shop, tinanggal ko ang aking itim na headscarf. Nakita niya ang pasa sa aking pisingi mula sa sampal ni Arnel kahapon. Bumagsak si Carlo sa kanyang mga tuhod sa sementong sahig. Umiyak ng walang tunog habang nakatago ang kanyang mukha sa kanyang mga nanginginig na kamay. Sabi ni Carlo, Ate Bea, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Narinig ko po ang ginawa ni Kuya Arnel sa inyo kahapon. Sobrang nasaktan ako pero wala akong nagawa. Sabi ko, habang dahan-dahan kong hinahawakan ang kanyang nanginginig na balikat. Narinig ko kayo ni Mika sa bodega kanina, Carlo. Alam ko ang tungkol sa pag-delete mo ng mga records ng aming ukay-ukay stock. Tila bumalik ang aking gunita. 3 taon na ang nakalipas noong mamatay ang aming ama sa ama. Ako ang nagpatuloy sa pagtulong sa kanya. Ako ang nagbuhos ng aking kaunting kita mula sa pagbebenta ng mga ukay-ukay upang ipambili ng kanyang mga gamit sa paaralan at bigyan siya ng trabaho. Sumumpa ako na kahit gaano kahirap ang buhay, hinding-hindi ko siya iiwan bilang aking kapatid. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mas malakas na pag-iyak ni Carlo sa aking harapan. Sabi ni Carlo, habang pilit na humihingi ng patawad. Ate Bea, patawarin niyo po ako. Wala akong choice. Ang tatay ko, may sakit siya sa puso. Si Mika, hawak niya ang lahat ng aming pambayad sa ospital at ang pambili ng mga gamot ni tatay. Sabi niya, kapag hindi ko sinunod ang utos ni Kuya Arnel, tatanggalin niya ang lahat ng suporta. Hahayaan niyang mamatay ang tatay ko sa loob ng ospital habang lumulubog kami sa utang. Nakahinga ako ng malalim. Naramdaman ko ang matinsakit ng kataksilan. Ngunit sa pagkakataong ito, naintindihan ko rin ang takot ng isang anak na nagpoprotek sa kanyang tatay laban sa kapangyarihan ng pera ng mga mayayaman. Ginamit nina Arnel at Mika ang pinakamahina at pinakasensitibong bahagi ng buhay ng aking bayaw upang sirain ako. Wait, matinding typo. Let's correct. Naramdaman ko ang matinding sakit, sabi ko, habang tinutulungan ko siyang tumayo. Tumayo ka, Carlo. Huwag kang luluhod sa harap ko. Sabi ni Carlo habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Isusumbong niyo po ba ako sa barangay, ate? Tatanggalin niyo po ba ako sa inyong puso? Sabi ko, hindi kita ipatatanggal, Carlo, at hindi kita tatanggalin sa aking puso bilang kapatid. Ngunit, kailangan mo akong tulungan na bawiin ang aking online page mula sa mga taong gustong sumira sa ating lahat. Sabi ni Carlo habang tumango ng mabilis ng walang pag-aalinlangan. Gagawa ko po, Ate Bea. Gagawin ko ang lahat ng utos niyo. Ano pong kailangan kong gawin? Wait. Gagawin. Typo. Let's correct. Gagawin ko po, Ate Bea. Sabi ko. Magpanggap ka na patuloy kang sumusunod sa mga utos ni na Arnel at Mika. Gusto ko na manatili kang mata at tainga ko sa loob ng kanilang operasyons. At kailangan nating makuha ang mga impormasyon bago sumapit ang kanilang nakatakdang livestream. Dahan-dahang binuksan ni Carlo ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na metal flash drive. Sabi ni Carlo, sa boses na bumaba ng bahagya sa takot, Ate, hindi ko binura ang lahat.
Bago ko simula ng pagbura kanina sa computer, palihim ko ng kinopya ang buong chat conversation ni na Kuya Arnel at Mika sa aking flash drive na ito. Ito ang katibayan na inilipat nila ang page at nagplano sila na palitan ng SIM. Napatitig ako sa metal flash drive sa kanyang kamay. Hawak ko na ang aming unang piraso ng ebidensya na wawasak sa kanilang kasakiman. Mabilis na isinagawa ni Carlo ang aming plano kinabukasan. Sa pamamagitan ng aming lihim na pag-uusap, ibinalita niya sa akin kung paano siya humarap kina Arnel at Mika na may kasamang peking panging inig at luha sa mga mata upang mag-ulat tungkol sa aking kalagayan. Sabi ni Carlo kay Arnel, pilit na pinatutunog ang boses na tila ba natatakot. Kuya Arnel, nakita ko po si Ate Bia sa isang maliit na baryo sa Batangas. Tuluyan na po siyang nagtago at nawalan ng lakas ng loob pagkatapos ng nangyari sa bahay. Umiiyak lang siya gabi-gabi sa dilim. Mukhang ulyanin at sumuko na talaga sa kahihiyan na kanyang mukha. Nang marinig iyon ni Arnel, nakita ko sa aking isip ang panandaliang hiya para sa kanya. Ngunit mabilis itong pinawi ng marahas na tawa ni Mika sa kabilang linya. Inasahan ng dalawa na naging matagumpay ang kanilang maruming laro. Dahil dito, nagpasya si Arnel na i-advance ang opisyal na livestream upang i-anunsyo ang aking pag-retire sa darating na Lunes ng gabi upang tuluyang makuha ang ukay-ukay account bago pa man ako makabalik mula sa aking sinasabing pagtatago. Tumunog ang vibration ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy sa laundry shop ni Ate Susan. Isang mensahe ang dumating mula kay Carlo na palihin na nakamasid sa opisina ni Mika. Sabi ning text ni Carlo. Ate B, naniwala ng buong buo si Kuya Arnel at si Ate Mika. Labis silang nadiwang sa bahay kanina. Ngunit meron pa silang inihahanda para bukas. Kumuha si Mika ng isang opisyal na pirma ng doktor mula sa kanyang sariming pribadong klinika sa munisipyo. Nakasulat doon na dahil sa iyong malalang depression sa pagbubuntis, hindi ka na fit mag-decide bilang co-owner ng ating ukay-ukay online shop. Tinitigan ko ang screen ng aking telepon nang may malamig na ngiti sa aking mga labi. Sabi ko kay Ate Susan habang dahan-dahan kong inaayos ang aking itim na headscarf. Hayaan natin silang magdiwa ngayon, Ate Susan. Ang kanilang sariling kumpiyansa at kasakiman ang hihila sa kanila pababa. Pinag-aralan kong mabuti ang bawat dokumento na mayroon kami, ang mga lumang records at ang orihinal na ulat ng kumpanya. Bukas, ipapakita natin sa kanila ang katotohanan. Gusto ko, dalhin ni Mika ang papel na may pirma niya sa mismong live stream. Sa oras na ipresenta niya ang WAD na certificate na yon sa harap ng libo-libong mga customers at ng boutique shop representative, doon ko opisyal na ilalatag ang kaso ng falsification ng mga dokumento at fraud laban sa kanya. Haplos ko ang aking 8 buwang tiyan sa ilalim ng headscarf. Sabi ko sa aking sarili, hindi ako uubos ng aking lakas sa pagsigaw o pag-iyak sa kanila sa kalsada. Bukas ng Lunes ng alas 8 ng gabi, doon natin sila tuluyang gigibain. Mabilis na umilaw muli ang aking screen. Isang larawan ang ipinadala ni Carlo sa akin. Ito ay ang scan copy ng peking certificate na may pirma ng doktor sa ibaba ng paglilipat ng aking password at control kay Arnel. Hawak ko na ang kanilang sariling hatol. Narinig ko ang banayad na tunog ng notification ng isang alert sa screen ng lumang computer ni Ate Susan sa loob ng kanyang laundry shop. Kasama ko ang aking suki na puyat din, habang pinag-aaralan namin ang bawat nakasulat na ulat mula sa kulay pilak na flash drive na binigay ni Carlo kagabi. Sabi ni Ate Susan habang itinuturo ang isang file sa computer. Bea, nalaman ko ang katotohanan sa mga sinasabing donasyon ng simbahan. Ang mga sako ng damit na dinala ni Mika sa warehouse ay hindi galing sa simbahan. Binili niya yon sa isang murang wholesale warehouse sa Maynila at palihim na tinahi ang peking selyo ng simbahan sa gilid. Sabi ko, habang pinipigilan kong manginig ang aking boses sa tinde ng gulat. Ibig sabihin, ang buong insidente ng pagnanakaw ng donasyon sa simbahan ay isang malaking sabotahe na binalak ni na Arnel at Mika upang sirain ang pangalan ko? Sabi ni Ate Susan habang umiling ng may matinding kapaitan. Oo, Bea.
At ginamit nila ang pinsan ni Mika upang maging instrumento sa paninirang ito. Ngunit mas malala ang makikita mo rito sa opisyal na sulat mula sa simbahan. Inabot sa akin ni Ate Susan ang isang pormal na selyadong sobre. Mabilis ko itong binuksan sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara. Ito ay isang opisyal na sulat mula sa parish priest ng simbahan ng Cavite. Sabi sa sulat, ang parokya ng Cavite ay opisyal na nagpapatunay na walang naganap na pagkawala ng mga donasyon, at si Beatriz Aquino ay palading isang tapat at bukas palad na tagapag-ambag na walang kinalaman sa anumang pagnanakaw sa simbahan. Naramdaman ko ang banayad na kirot sa aking dibdib, ngunit may kasama itong init ng pasasalamat. Hawak ko na ang opisyal na patunay na magliligtas sa akin mula sa matinding kahihiyan sa harap ng barangay, ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Narinig ko ang isa pang banayad na tunog ng alert sa screen ng computer, dahil ang aking lumang cellphone ay konektado pa rin sa aking GCash at bank notifications. Isang bagong opisyal na ulat mula sa Cavite Trust Bank ang dumating sa aking inbox. Mabilis kong binuksan ang email. Sabi sa opisyal na sulat ng bangko, Official Notice of Account Freeze. Due to suspicious transactions, potential embezzlement of business funds, and pending investigation for fraud, the bank accounts and e-wallets under Arnel Aquino and Mika Holdings have been placed under a temporary freeze. Napatitig kami ni Ate Susan sa screen ng computer nang may malaking gulat. Sabi ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang aking 8 buwang tiyan. Nakalubog na si Arnel sa sarili niyang putik, Ate Susan. Ang kanyang mga accounts at ang ninakaw niyang pera ng aking online business ay tuluyan ng na-freeze ng bangko dahil sa hinala ng fraud at embezzlement. Ibig sabihin, wala silang kahit isang duling na bariya ngayon. Sabi ni Ate Susan, ang boses ay puno ng kapana-panabik na saya. Ibig sabihin ba nito, Bea? Desperado silang pirmahan ang contract kasama ang boutique shop bukas ng gabi sa livestream upang makuha ang pera ng mga mamimili at ng partner store? Sabi ko, habang pinupunasan ko ang aking mga luha at itinutuwid ang aking likod ng may buong dangal. Opo, Ate Susan. Ang pagpirma at livestream bukas ng gabi ang tangi paraan niya upang hindi makulong kapag nag-audit ang bangko. Masyado siyang desperado kaya hinding-hindi niya mapapansin ang patibong na inihanda ko para sa kanila. Tumingin ako sa labas ng bintana ng laundry shop, bukas ng 8:00 ng gabi. Doon ko tatapusin ang lahat ng kanilang kasakiman at babawiin ko ang bawat damit at account na ipinagkatiwala ng aking mga suki sa aking kumpanya. Dahan-dahan kong nilakad ang madilim na pasilyo ng aming bahay sa Cavite noong gabi bago ang pulong. Lihim akong bumalik upang kunin ang aking yumaong ina na lumang Biblia at ang aking mga personal na kagamitan mula sa aking silid. Akala ko ay walang tao sa bahay dahil karaniwang nasa labas si Arnel kasama si Mika. Ngunit napansin kong may bukas na ilaw sa aming altar room kung saan nakalagay ang estatwa ng Santo Niño. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng pag-iyak mula sa loob. Sumlip ako sa siwang ng pinto at nakita ko si Arnel na nakaluhod, may hawak na isang baso ng alak, habang si Aling Remedios ay nakatayo sa kanyang tabi upang haplusin ang kanyang nanginginig na likod. Nakita ko ang dahandang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang namumulang pisingi habang nagsasalita sa kanyang ina, boses na puno ng matinding ingit at takot. Sabi ni Arnel, "Inay, natatakot ako. Masisecure ba talaga ang livestream bukas ng gabi? Lahat ng account ko ay sinusuri ng mga investors na yon. Natatakot ako malaman nila ang tungkol sa pondo na kinuha ko sa charity fund." Sabi ni Aling Remedios, pilit na pinatutahimik ang kanyang anak. "Huwag kang matakot, Arnel. Ibibigay ni Bea ang kumpanya sa iyo bukas sa pamamagitan ng livestream. Ang isang babaeng buntis ay dapat sumusunod sa kanyang asawa." Sabi ni Arnel, habang umiiyak ng walang tunog sa tindi ng ulat ng kanyang pagsisisi. "Inay, pagod na ako maging asawa lang ni Bea. Sa tuwing pumapasok kami sa mga pagpupulong sa Cavite, siya ang iginagalang ng mga kliyente. Siya ang tinatawag na mahusay na ukay-ukay seller na nagtayo ng negosyo. Ako? Ako lang ang delivery guy niya na laging sumusunod sa mga utos niya. Gusto ko lang patunayan sa pamilya natin na kaya ko ring gumawa ng milyon-milyong desisyon at maging boss na nirerespeto ng lahat.
Tiningnan ko si Arnel mula sa dilim ng pasilyo nang may matinding kapaitan. Ang insecurity ng aking asawa, ang kanyang kawalan ng kumpiyansa sa sarili na mabuhay sa ilalim ng aking tagumpay, ang naging lason na nagtulak sa kanya na magtaksil, makipagsabwatan kay Mika at sampalin ako upang maranasan ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang karuwagan ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang patawarin ko ang kanyang kasamaan. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Hinahayaan ng malamig na hangin ng gabi ng Cavite na dumampi sa aking mukha habang pabalik ako sa laundry shop ni Ate Susan. Biglang naging pamilyar ang banaya na tunog ng pag-vibrate ng aking cellphone sa aking bulsa. Nakita ko ang screen, si Aling Remedios ang tumatawag. Mabilis ko itong sinagot at inilapat sa aking tainga habang nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng kalsada. Sabi ni Aling Remedios, ang boses ay matalas at puno ng pagbabanta. Bea! Nasaan ka bang dapa na babae ka? Pumunta ka bukas sa livestream ng 8:00 ng gabi at pirmahan mo ang transfer form. Isipin mo naman ang utang na loob mo sa pamilya ko na nagligtas sa'yo mula sa hirap noon. Huwag mong sirain si Arnel sa harap ng mga boutique owners. Gusto mo bang ipanganak ang anak mo na walang ama dahil sa katigasan ng ulo mo? Sabi ko, sa boses na napakatahimik. Ngunit may katigasan ng bakal na nagpatigil sa kanyang pagsasalita sa kabilang linya. Aling Remedios, ang utang na loob ko sa pamilya ninyo ay matagal ko nang nabayaran sa loob ng 10 taon ng pagbuhay at pagpapayaman ko sa inyo gamit ang aking ukay-ukay online shop. At ang aking anak? Siya ang dahilan kung baka hindi ko hahayaan na hawakan ninyo ang kumpanyang ito. Magkita-kita tayo bukas ng gabi sa livestream, Aling Remedios. Siguraduhin ninyong suot ninyo ang pinakamaganda ninyong damit dahil iyon na ang huling araw na mararanasan ninyong maging marangya. Wait, bunsang, bahagi, or bakit? In Tagalog, dahilan kung bakit hindi ko typo-corrected. Let's correct. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko hahayaan, mabilis kong pinatay ang tawag nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Inilagay ko ang aking cellphone sa bulsa ng aking jacket at hinawakan ko ang aking itim na headscarf. Bukas, sa livestream ng Cavite, doon ko tatapusin ang lahat ng kanilang kasakiman. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking itim na headscarf sa harap ng maliit na salamin sa loob ng laundry shop ni Ate Susan. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang aking ulo ay mayroon pa ring mga bahaging walang buhok, gupit-gupit at hindi pantay-pantay dahil sa marahas na ginawa ni Arnel sa akin sa loob ng silid noong gabi. Napakasakit tingnan. Tila ba ipinapaalala nito ang bawat segundo ng aking kahihiyan sa Cavite? Ngunit habang tinititigan ko ang aking sarili, napagtanto ko na hindi ko maaaring itago ang aking sarili sa ilalim ng telang ito habang buhay. Ang pagtatago ay para lamang sa mga may kasalanan at wala akong ginawang masama. Mabilis na pumasok si Ate Susan sa aking silid, bit-bit ang isang matalas na gunting at isang basang suklay. Nakita niya ang aking pag-aalinlangan sa harap ng salamin. Sabi ko kay Ate Susan, pilit kong pinatatag ang aking boses upang hindi siya mag-alala. Ate Susan, gupitin na natin ng maayos ang natitirang buhok ko. Ayokong humarap bukas sa livestream na mukhang kaawa-awa o parang isang biktima. Gusto ko, makita ni na Arnel at Mika ang isang matatag na Bea. Isang Bea na handang lumaban para sa kanyang anak. Tumama si Ate Susan habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang sinimulang gupitin ng aking buhok. Narinig ko ang bawat banayad na tunog ng paggupit ng gunting sa loob ng tahimik na silid. Ang mga hibla ng aking buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat hibla na nalalagas ay hindi na nagdadala ng luha. Ito ay naging simbolo ng aking paggupit sa aking lumang buhay bilang isang asawang tapat, ngunit pinagtaksilan. Nang matapos si Ate Susan, hinarap ko muli ang salamin. Ang aking buhok ay napakaikli na ngayon, isog maayos at malinis na pixie cut. Kahit wala akong mahabang buhok, nakita ko sa salamin ang isang babaeng may matatapang na mga mata, isang mukha na hindi na kailanman yuyuko sa harap ng kahit sinong mapang-api. Dahan-dahan kong
Inilagay ang aking kamay sa aking 8 buwang tiyan. Naramdaman ko ang banayad na paggalaw ng aking sanggol sa loob, tila ba nagbibigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko para sa bukas. Sabi ko sa aking sarili, sa isang mahinang bulong na puno ng determinasyon, "Anak ko, kasama mo si nanay. Hindi natin hahayaan na nakawin nila ang ating buhay. Ang aming ukay-ukay online shop ay para sa iyo, at ako ang magpapakita ng aking lakas gamit ang aking danggal bilang isang ina." Inihanda ni Ate Susan ang aking isusuot bukas. Isang disenteng kulay asul na maternity dress at isang formal na blazer. Gusto ko silang harapin hindi bilang isang kaawa-awang asawa, kundi bilang tunay na CEO ng aking sariling kumpanya. Wait, ma is Vietnamese. Typo, isang tunay instead of matunay. Let's correct, kundi bilang isang tunay na CEO. Mabilis na umilaw ang screen ng aking cellphone sa ibabaw ko lamesa. Wait, kuha is Vietnamese. Typo, ibabaw ng lamesa or ibabaw ng lamesa. Let's correct, sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang dumating mula sa aking abogado na nakipag-ugnayan sa board secretariat ng kumpanya. Sabi sa text ng aking abogado, "Ma'am Bea, kumpirmado na po ang nakatakdang livestream bukas ng gabi sa inyong page. Inilunsad na nina Arnel at Mika ang event sa ganap na alas 8 ng gabi upang i-anunsyo ang inyong pag-retire." Inilagay ko ang cellphone sa aking bulsa at tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay dahan-dahan na nawawala habang ang unang sikat ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa ibabaw ng mga gusali ng Cavite. Ang sikat ng araw na ito ay tila ba nagbibigay sa akin ng huling babala. Bukas ng alas 8 ng gabi, doon ko tatapusin ang lahat. Napakasikip ng aming maliit na opisina sa Cavite. Ang silid kung saan ko itinayo ang aking ukay-ukay online shop mula sa pangarap, ng gabing gaganapin ang livestream. Nakatutok ang malaking ring light sa tapat ng tripod kung saan nakalagay ang smartphone ni Mika. Sa harap ng camera, mayroon ng mahigit 5,000 suki at mga followers ang nanonood ng live, naghihintay sa anunsyo tungkol sa aking pag-retire. Nakatayo si Arnel sa tabi ng camera, suot ang kanyang formal na kasuotan, habang sa kanyang tabi ay si Mika na may hawak na makapal na folder ng mga dokumento. Pareho silang may malalawak na ngiti sa kanilang mga labi. Tila ba tinititigan na nila ang kanilang tagumpay? Sabi ni Mika sa harap ng camera ng cellphone. Ang boses niya ay malakas, matamis at puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Good evening po sa inyong lahat, mga seryosong buyers at dear followers ng aming page. Alam ko pong marami kayong naririnig na tsismis tungkol sa aming minamahal na si Ate Bea. Masakit pong sabihin na dahil sa kanyang huling buwan ng pagbubuntis, nagkaroon siya ng malalang depression at ulyani na siya sa pag-handle ng ating mga orders. Kaya naman po, upang maisalba ang pangalan ng ating kumpanya, ako muna ang hahawak ng ating page at ng ating supply chain. Suminggit si Arnel habang itinutulak ang mga wad na ulat sa harap ng screen ng camera. Opo mga suki, bilang asawa ni Bea, inaalagaan ko muna siya ngayon sa probinsya sa Batangas. Heto po ang opisyal na ulat ng doktor na nagpapatunay na kailangan niya ng matagal na pahinga dahil sa kanyang mental state. Kaya ipinapasa ko na muna ang aming operations kay Mika upang hindi kayo mabalisa. Narinig ko ang mabilis na takbo ng mga live comments ng mga suki sa screen ng telepono habang nanonood ako mula sa labas ng pinto. Marami sa kanila ang nagulat at nagpahayag ng habag sa aking kalagayan. Sabi ng isang suki sa comment section, "Diyos ko po, nakakaawa naman si Ate Bea. Sana ay maging ligtas ang sanggol sa kanyang tiyan." Inabot ni Mika ang papel ng transfer form kay Arnel upang simulan ang pagpirma sa harap ng kamera ng livestream. Lumapit si Mika sa tabi ni Arnel, may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa screen. Dahan-dahan at marahan kong itinulak ang malaking pintuang kahoy ng aming opisina sa Cavite. Walang kahit anong ingay ng pagkabigla. Ngunit nang makita ako ng dalawa na pumasok sa silid, ang kanilang mga mukha ay biglang naging tahimik na parang sementeryo. Naglakad ako patungo sa loob ng silid na may tuwid na likod.
Suot ko ang aking magandang kulay aso na maternity dress na nagpapakita ng aking 8 buwang tiyan ng may buong dangal, kasama ang aking formal na blazer. Ang aking ulo ay hindi na nakabalot sa itim na headscarf. Ipinakita ko ang aking malinis, maayos at maikling pixie cut nang walang kahit anong takot o kahihiyan. Sa aking likuran ay nakatayo si Ate Susan, ang aking abogado at ang aking bayaw na si Carlo. Pumasok ako ng diretso sa anggulo ng camera ng livestream. Tumayo ako sa tapat ni na Arnel at Mika. Nanlaki ang mga mata ni Arnel nang makita ako, habang si Mika ay napahawak sa dulo ng mesa sa tindi ng gulat at takot. Ang comment section ng aming livestream ay biglang nyanig ng libu-libong mga mensahe mula sa mga nagugulat na suki na nakakakita sa aking mukha. Sabi ni Mika, habang nanginimig ang kanyang labi sa harap ng kamera. Bea? Anong ginagawa mo rito? At ang buhok mo... Hindi ko man lang sila tiningnan. Naglakad ako ng diretso patungo sa tapat ng kamera ng cellphone. Inilabas ko mula sa aking bag ang aking lumang ledger, ang flash drive na naglalaman ng recording ni Carlo at ang opisyal na ulat ng simbahan. Malakas ko itong inilapag sa ibabaw ng lamesa sa ilalim ng ring light. Sabi ko sa harap ng kamera ng aking live stream, ang boses ko ay kalmado, matatag at umaalingaw-ngaw sa buong silid. Mga suki ko, hindi po ako naparito upang mag-retire o ibigay ang aking online shop sa mga taong ito. Naparito ako bilang may-ari ng page na ito upang ipasok ang katotohanan sa inyong mga screen. Napatitig si Arnel sa aking mga mata, pagkatapos ay sa makapal na ebidensya sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay, naging kasing puti ng papel habang nakatitig sa akin ng may matinding takot. Sabi ni Kapitan Andres na nakatayo sa unahan ng mesa, habang pilit na inaayos ang kanyang salamin sa mata. At Ramos, please play the files on this drive immediately. Wait, is this the barangay captain from the previous chapter? Yes, Kapitan Andres, but let's make sure she presents it to the livestream viewers as well as Kapitan/police who came. Actually, they are in the home office doing a livestream. The police whom Ati Ramos called have already entered the room. Let's make sure the presentation of evidence is done directly to the camera of the livestream first, so that the 5,000 viewers see it all live. Ipinakita ko ng malapitan sa kamera ng cellphone ang bawat dokumento na hawak ko. Sa tindi ng aking galit, dahan-dahan kong inilatag ang mga ito sa ilalim ng ring light upang mabasa ng libu-libong mga suki na kasalukuyang nanonood ng live. Sabi ko sa harap ko lens ng kamera, ang boses ko ay kalmado ngunit may katigasan ng bakal. Mga suki ko, narito po ang mga opisyal na resibo ng aking supplier sa Maynila. Ang mga damit na dinala ni Mika sa kanyang livestream ay hindi galing sa donasyon ng simbahan, kundi mga rejects na palihim niyang binili at tinahi ang peking selyo ng parokya. At narito rin ang opisyal na sulat mula sa parish priest ng simbahan ng Cavite na nagpapantunay na walang naganap na pagkawala ng mga donasyon. Wait! Kua is Vietnamese. Typo. Harap na lens. Let's correct immediately. Let's correct. Sabi ko sa harap ng lens ng kamera, mabilis na napuno ang comment section ng mga nagugulat at nagagalit na mga suki. Ang mga komento na naglalaman ng mga salitang manloloko at hayop ay mabilis na umago sa screen ng telepono. Sumulong si Carlo mula sa aking likuran. Direkta siyang tumayo sa anggulo ng kamera ng livestream. Sabi ni Carlo, ang boses ay nanginginig sa takot, ngunit may determinasyon. Mga suki at followers, nagsisinungaling sina Kuya Arnel at Ate Mika. Ginamit po nila ang utang ng tatay ko sa abono at gamot upang takutin ako na i-delete ang mga files. Pinilit po nila akong magbura ng transaction history sa computer upang tuluyang nakawin ang page ni Ate Bea. Inilapag ko ang kopya ng opisyal na bank statement at ang withdrawal slip na may asul na tinta ng signature ni Arnel sa ibabaw ng lamesa, kasama ang transfer records ng SIM card swap. Sabi ko, Sirs, and to our viewers, this is a clear case of fraud and online identity theft. Arnel Aquino and Mika conspired to damage the safety of our page and frame me to illegally take over my business account. Nang makita ni Mika, nawala na siyang takas.
at ang buong live stream ay nakasaksi sa kanyang maruming laro, tuluyan nang nawala ang kanyang pagiging hwatmon. Ang kanyang magandang kasuotan ay tila ba naging isang maruming basahan habang gumuho ang kanyang pangarap sa harap ng kamera. Napasigaw siya sa tindi ng galit at desperasyon. Pumatak ang mga luha sa kanyang namumulang pisngi. Sabi ni Mika habang itinuturo ang kamera. Bakit niyo ako hinuhusgahan? Wala kayong alam sa pinagdadaanan ko. Lumaki akong mahirap, dumanas ng diskriminasyon at pag-alipusta ng aking tiyan noong bata pa ako dahil lamang sa aming estado. Kaya sumumpa ako na aayat ako sa tuktok na hindi na ako kailanman hahayiang tapakan ng iba. Ang page na ito ang tanging paraan ko upang hindi na muling maging marumi sa paningin ng mundo. Tiningnan ko si Mika nang may malamig na mata. Sabi ko sa kanya, ang takot sa sarili mong impyerno ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang sunugin mo ang buhay at danggal ng ibang tao, Mika. Mabilis na lumapit si Aling Remedios ang aking biyenan at lumuhod sa aking paanan habang umiiyak ng malakas at hinahawakan ang dulo ng aking kasuotan. Sabi ni Aling Remedios, sa boses na puno ng pagmamakaawa. Bea, parang awa mo na. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya ko? Nung nagsisimula ka pa lang at walang puhunan para makabili ng ukay-ukay bales, ang pamilya namin ang nagpahiram sa'yo ng pera. Huwag mong ipatapon si Arnel sa kulungan. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ng aking biyenan sa aking asul na maternity dress. Tiningnan ko si Arnel na ngayon ay nakaluhod din sa sahig, umiiyak sa matinding kahihiyan habang nakatingin sa akin sa harap ng livestream. Sabi ko kay Aling Remedios, ang boses ko ay kalmado, ngunit may katigasan ng bakal. Aling Remedios, ang utang na loob ko sa pamilya ninyo ay matagal ko nang nabayaran sa loob ng 10 taon ng pagbuhay at pagpapayaman ko sa inyo gamit ang aking ukay-ukay online shop. Ngunit tinapos na ni Arnel ang antin na iyon noong gabing, sampalin niya ako sa harap ng inyong pamilya habang nagdadala ako ng kanyang sariling anak. Ang utang na loob na yon ay tuluyan ng namatay sa malamig na semento ng aming sala. Pumasook ang mga pulis ng Cavite sa loob ng aming opisina, hawak ang opisyal na warrant ng pag-arrest. Narinig ko ang tunog ng bakal ng posas na inilalagay sa mga nanginginig na kamay ni na Arnel at Mika. Habang kinakaladkad sila palabas ng aming opisina ng mga pulis, tumayo ako ng tuwid sa tabi ni na Ate Susan, Carlo, at ng aking abogado. Ang aking online shop ay ligtas, ang aking mga suki ay ligtas, at ang aking danggal ay muling nadliwanag sa gitna ng livestream kung saan nila inakalang matatapos ako. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong gabi ng pagtutuos sa aming opisina sa Cavite. Ang mga papeles para sa annulment ng aking kasal kay Arnel ay pormal nang naasumit sa korte at alam kong hindi na ako kailanman babalik sa kanya. Si Arnel at si Mika ay kasalukuyang naghihintay ng kanilang paghahatol sa Cavite City Jail habang hinahawakan ang mabibigat na kaso ng bawlok sa ilalim ng VAWC law at panloloko sa GCash accounts. Wait, bawlok is Vietnamese. Tagalog is pananakit o bawlok. Bawlok is sometimes used, but pananakit or physical abuse is better. Let's use pananakit o domestic violence. Kasong sibil at kriminal para sa domestic violence sa ilalim ng VAWC law at panloloko sa online accounts. Sa tulong ng aking mga tapat na suki at ng aking abogado, ang aking online ukay-ukay page ay pormal nang naibalik sa aking buong pamamahala. At 2 buwan matapos ang gabi ng livestream, sa loob ng isang tahimik at mainit na delivery room sa ospital sa Cavite, narinig ko ang unang iyak ng aking anak na babae. Isinilang ko siyang malusog at ligtas, habang si Ate Susan at si Carlo ay nakatayo sa aking tabi, umiiyak sa tindi ng saya. Sabi ni Ate Susan, habang dahan-dahang imiaabot sa akin ang aking sanggol na nakabalot sa isang kulay rosas na kumot. Bea, tingnan mo ang anak mo, napakaganda niya, napakalakas ng kanyang pag-iyak. Sabi ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang malambot na pisngi ng aking anak at pinupunasan ng aking mga luha. Ate Susan, patawagin ko siyang Hope.
dahil siya ang aking pag-asa at ang mitsa ng aking pagbangon. Sa pagdating ni Hope, naunawaan ko na hindi ko na kailanman kailangang maging isang perpektong babae na nagpapatunay sa iba na kaya kong maging mahusay na asawa at online seller ng sabay-sabay. Sapat na ang maging matatag ako para sa aking sarili at sa aking anak. Formal ko ring inihiwalay ang aking ukay-ukay business upang maging isang malaking cooperative para sa mga single mothers rito sa aming barangay sa Cavite. Sa pamamagitan ng bagong system na ito, bawat isa sa aming mga packers, models at tagalaba ay nakarehistro bilang co-owner. Sila ay maaaring magtrabaho mula sa kanilang sariling mga bahay upang alagaan ang kanilang mga anak habang kumikita ng tapat, sabi ni Carlo sa aming unang pagpupulong sa laundry shop. Ate Bea, handang-handa na ang bagong system ng ating cooperative. Sa pamamagitan nito, bawat single mother ay makakatanggap ng tapat na kita at protektado ang bawat pondo laban sa panloloko. Sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay ng may buong pasasalamat. Salamat, Carlo. Ang cooperative na ito ay hindi para sa akin lamang. Para ito sa bawat pamilyang nagbuhos ng pawis dito. Tayo ang may-ari ng ating sariling pangarap. Nang sumunod na linggo, ipinatawag ko ang aking kauna-unahang all-employee assembly sa malawak na bakuran ng laundry shop ni Ate Susan. Puno ang silid ng mga kababaihan na suot ang kanilang mga simpleng kasuotan. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may pag-aalala at pagmamahal habang naglalakad ako patungo sa unahan ng stage, suot ang aking magandang asul na blusa, palda at aking formal na blazer. Ang aking ulo ay balot pa rin sa aking itim na headscarf. Sabi ko sa kanila, habang nakatitig ako sa kanilang mga pamilyar na muka. Mga kasama ko sa paggawa, pamilya ko, maraming salamat sa inyong katapatan sa gitna ng nagdaang bagyo. Alam kong marami sa inyo ang nag-alala na baka mawalan kayo ng trabaho dahil sa mga paninira ng iba. Ngunit narito ako ngayon upang sabihin sa inyo na mas malakas na ang ating cooperative na yon. Narinig ko ang banayad na bulong ko saya at pasasalamat mula sa buong bakuran. Wait, bunga ko or bulong ko has Vietnamese ko ah. Correct ko tung. Narinig ko ang banayad na bulong ng saya. Sabi ko pa, 30 taon ko pong sinubukan na maging isang tapat na asawa na inuuna ang kapayapaan ng iba, bago ang sarili ko dahil sa utang na loob. Ngunit natutunan ko na ang tunay na aruga sa kapwa ay dapat magsimula sa pagprotekta sa sarili mong danggal. Dahan-dahan ko na itinapat ang aking mga kamay sa aking ulo. Maingat ko na, tinanggal ang suot kong itim na headscarf. Sa harap ng aking mga weavers at mga kapitbahay, ipinakita ko ang aking maikli, bagong silang, at malakas na puting buhok. Wait, weaving cooperative? No, they're ukay-ukay packers. Weavers was from Lori's plot. Let's correct this. Also, bak or puting buhok was from Remy's plot. B's hair is black. Va is Vietnamese. Change to at. Let's correct. Sa harap ng aking mga packers, suki at mga kapitbahay, ipinakita ko ang aking maikli, bagong silang at malakas na itim na buhok. Ang aking pixie cut ay hindi na isang sugat ng aking kahihiyan. Ito ay naging isang korona ng aking laban at ng aking tagumpay bilang isang matatag na ina. Sabi ko sa kanila, habang nakatitig ako sa aking mga kamay, tumingin kayo sa aking mga kamay at sa aking buhok. Ang paggupit ng aking buhok at pagkawala ng aking asawa ay hindi kailanman magiging simbolo ng aking pagbagsak. Ang isang lalaki ay maaaring magnakaw ng ating GCash account at password. Ngunit hindi nila maaaring nakawin ng alaala at galing ng mga kamay na natutong magtayo ng negosyo mula sa ating pinakamahihirap na araw. Natahimik ang buong bakuran ng ilang sandali. Pagkatapos, narinig ko ang malalakas na palakpakan at hiyawa ng aking mga tauhan na umalingaw-ngaw sa buong barangay. Marami sa kanila ang tumayo, umiiyak sa matinding galang at kapayapaan habang nakatingin sa aking mukha. Tumingin ako sa malawak na bakuran, kung saan ang mga bagong dating naming ukay-ukay bales ay dahan-dahang nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw ng Cavite. Naunawaan ko na sa dulo ng lahat kong pagsubok,
ang isang tao na nag-alaga sa kapwa ng may tapat na puso ay maaari pa palang tumayo ng tuwid at kiyuhan sa sarili niyang mga paa upang protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang sariling danggal. Wait, kung pagsubok ng pagsubok, kiyuhan? May buong kapurihan o nakatayo ng tuwid. Let's correct. Sa dulo ng lahat ng pagsubok, ang isang tao na nag-alaga sa kapwa ng may tapat na puso ay maaari pa palang tumayo ng tuwid at may buong kapurihan sa sarili niyang mga paa. Ang dahan-dahang pag-ugoy ng mga ukay-ukay bales sa ilalim ng sikat ng araw habang sumasalamin sa aking mukha ang banay at nasikat ng araw ng Cavite ay nag-iiwan ng isang napakatamis na kapayapaan sa aking buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa huling bahagi ng ating paglalakbay ngayon. Bilang inyong tagapagsalaysay, habang isinusulat ko ang mga huling tagpo, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib, lalo na sa bahagi kung saan si B ay nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng sala, kinalbo ang kanyang ulo at nagkalat ang kanyang buhok sa semento, matapos siyang sampalin ni Arnel sa harap ng maraming tao, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa lumang cellphone upang protektahan ang kanyang sanggol. Ang tagpong yon ay nagpapakita ng tunay na lakas ng isang matatag na babae na dumaan sa matinding hirap ngunit tumangging ibigay ang kanyang danggal at ang ukay-ukay online shop na itinayo niya mula sa pagmamahal sa kanyang sining ng pagbebenta. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong sugat ng maraming matatag na kababaihan at mga masisipag na ina sa ating lipunan na patuloy na lumalaban ng tahimik upang protektahan ang kanilang pamilya at ang kanilang sariling danggal. Katulad ng mga damit na ukay-ukay na kailangang dumaan muna sa mainit na tubig ng paghuhugas, pagkusot, at paglalaba upang maalis ang bawat mansa at dumi ng nakaraan bago muling kuminang at magbango, kailangan din nating dumaan sa kumukulong hirap at kataksilan upang mailabas ang tunay nating bango at lakas. Ang pagpapanatili ng ating dangal at pag-aalaga sa ating pamilya ay tulad ng paglalaba. Kailangan muna nating siguraduhing sapat ang init ng ating sariling puso bago natin maibahagi ang proteksyon na ito sa iba. Ang ating pagbubuntis at ang ating kasarian ay hindi kailanman magiging dahilan upang sumuko tayo sa kasakiman ng iba. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Bea, magagawa niyo rin bang patawarin si Carlo na nagtaksil dahil lamang sa naging desperasyon upang makuha ang pagkilala ng kanyang pamilya? At sa tingin niyo ba ay tama lamang na hindi na niya pinayagan si Arnel na muling magkaroon ng bahagi sa buhay ng kanyang anak? Nais ko pong magtanong sa inyo ng may buong paggiliw. Saang bahagi po ba kayo ng Pilipinas o ng mundo nakikinig ngayon? Habang nakikinig kayo sa aking boses, nagluluto ba kayo? Nagpapahinga sa kama, o marahil ay nagtatrabaho? Sana po ay mag-iwan kayo ng komento upang ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa naging pagbangon ni Bea. Kung mayroon kayong sariling kwento ng pagtitiis at tagumpay laban sa mga mapang-api, mangyaring isulat ito sa ibaba dahil dito ay palaging may nakikinig sa inyo. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento ngayon upang maabot pa natin ang mas maraming pusong nangangailangan ng pag-asa. Naway gabayan kayo ng may kapal at bigyan ng lakas na mabuhay ng may buong kapayapaan at danggal sa sarili yung mga paa. Manatili po kayong matatag at ligtas. Pamagat ng kwento ang makintab na dangal ng ukay-ukay. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng tagapakinig na si Beatriz Aquino, 29 na taong gulang, nakatira sa Cavite, na ipinadala sa ating programa na may mensaheng ang bawat damit na ipinagkatiwala sa atin ay katumbas ng ating sariling danggal at hindi natin dapat hahayaan na ang ating pagbubuntis ang maging dahilan upang manatili tayong imik sa harap ng pang-aapi. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat ng may akda bilang katang-isip lamang upang hindi makasira o makasakit ng sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.